Isang ina ang nagmamakaawa at lumuhod para lamang maoperahan ang nag-iisa nitong anak na may malubhang sakit. Dahil sa nakita na habag ang donyang si Carmen Fontalejo, inalok niya ito ng tulong at 2 milyon kapalit ng pag-aalaga nito sa anak ng donya na hindi makapaglakad. Subalit papaano kung ang babaeng inalok ng tulong ng donya ay siya ring babae na matagal nang hinihintay ng gwapong bilyonaryong si Darcon Fontalejo? Paano kung ang babaeng iyon at maging ang anak nitong may malubhang sakit ay nawawalang parte ng buhay ng bilyonaryong si Darcon Fontalejo? At dahil sa tanging palatandaan, nagawa ni Darcon na mahanap ang matagal niya nang hinihintay. 3 maliliit na mole, eksaktong hugis, eksaktong ayos. Biglang nagbalik sa isipan ni Darcon ang mga alaala. Ang lahat ng nangyari noong gabing yon. Ang babae na kailanman na hindi nawala sa kanyang isipan. Ang babae na may 3 dunal sa balikat. Nanlamig si Darcon. Tila nabingis siya sa tibok ng sariling puso. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. At sa sandaling yon, nagising si Lira. Napansin niya ang pagkagulat sa mukha ni Darcon. "Sir?" Mahinang tanong niya, bakas ang pagkalito. Tumingin si Darcon sa kanya. Diretsong tumama ang mga mata nito sa kanya. Hindi agad nagsalita si Darcon, ngunit nang mabawi na ang sarili, halos pabulong na nitong sinabi. "It's you, right? Ikaw ang babaeng yon?" Pag mahirap ka, basura ang tingin sa'yo ng lahat, na para bang wala kang karapatan na lumanghap ng parehong hangin na nalalanghap ng mga mayayaman, na tila ba wala kang karapatan na matamasa ang tinatamasa ng mga taong mayroong papel sa lipunan. Tama nga sila. Isang malaking kaparusahan ang pagiging mahirap. Isang parusa na hindi dapat tinatamasa ni numan, subalit kay hirap iwasan at hindi rin matakasan. Please tulungan niyo ang anak ko." Ang pagsusumamo ng isang mahirap na ina na si Lira. "Kailangan niya po ng operasyon sa lalong madaling panahon. Parang awa niyo na." Sa mga sandali na yon, animoy nawala ang hiya sa buong katawan ni Lira. Habang nagsusumamo siya sa mga doktor na operahan na ang kanyang nag-iisang anak na sobrang kailangan na ng operasyon. "Ma'am!" Halatang naiinis ang sabi ng nurse. "Ma'am, ilang beses na po naming sinabi sa iyo na kailangan niyo po munang bayaran ang balanse at ang bills ninyo. Kailangan niyo rin pong mag-down para sa operasyon. At habang wala po yun, hindi rin po maaaring operahan ng anak mo. Hospital policy po iyon. Hindi kami pwedeng magsimula ng treatment hanggang walang pangbayad o kahit deposit." "Buhay na ng anak ko ang nakataya. Ano pang magagawa ng pera kung isang buhay nang mawawala? Kailangan na kailangan niya na ng operasyon. Nagmamakaawa ko sa inyo. Hindi ko kaya kung mawawala ang anak ko sa akin." "Naiintindihan po namin, ma'am, pero hindi po talaga namin maaaring gawin ang nais ninyo hanggang hindi authorized ng billing section. Policy po ng ospital. Sumusunod lang din po kami. Tauhan lang kami dito kaya sana maintindihan niyo rin kami." "Nauunawaan ko. Magbabayad naman ako. Hindi yun naman ako tatakas eh. Kailangan lang talaga na maoperahan ng anak ko dahil ayon sa mga doktor, palala na ng palala ang kanyang kondisyon." Lumapit pa ang isang staff na naka-uniforme, halatang supervisor ng mga nurses, at muling ipinaalala ang patakaran. "Ma'am, kung wala po kayong deposito, hindi po siya ooperahan ng ating mga surgeon. Ganyan po talaga. Kaya pasensya na. Marami na pong sumubok manloko rito." Nagsusumamo at nakiusap siya sa kanila na tulungan man lang siya para sa anak niya. Subalit matigas ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang handang tulungan sila. Lumingon siya sa paligid. Marami nang nakatingin. Mga pasyente, mga tagabantay, lahat sila ay tahimik. May ilan pa ngang bumubulong. Hanggang sa wala na siyang ibang magawa. Lumuhod siya sa sahig, sa harap ng counter. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi.
Pakiusap, tulungan niyo kami. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob sa inyo magiging tulong niyo sa amin ng anak ko. Halos pabulong na ang tinig niya. Ang anak ko, kailangan niya ng agarang operasyon. Siya lang ang meron ako. Lahat ay handa akong gawin, maoperahan lang siya. Handa akong makiusap sa may-ari ng ospital na to, matulungan lamang ang anak ko. Huwag niyo naman pong hayaang mamatay ang anak ko. Tahimik ang buong lobby. Tila ang bawat salita ay dumurog sa konsensya ng ilan. Ngunit nananatiling matigas ang mukha ng supervisor. Rules are rules, ma'am. Kung wala po talaga kayong maibabayad ngayon, walang kahit anong operasyon na mangyayari. Hindi po kami charity hospital, ma'am. Dagdag pa ng supervisor sa matalim na tinig. Kung hindi po kayang bayaran ng operasyon, kailangan pong ilipat ang anak niyo sa public hospital o di kaya humingi po kayo ng tulong sa government sectors. Ginawa ko na po lahat ng yun. Sagot naman ni Lyra. Halos pasigaw na habang luhaan. Pero wala namang nangyari kahit anong gawin ko. Tuliro siyang iniwan ng mga ito. Wala man lang lingon-likod habang sila'y lumalakad palayo. Nanlalambot ang kanyang katawan. Parang patuloy sa pag-iyak ang kanyang mata na tila walang tuyong bahagi. Sa kanyang mga palad, hawak niya ang isang sobre na may estimate ng gagastusin para sa operasyon ng anak. May tumor sa utak. Isang sakit na kailangan ng maagapan, ngunit hindi nila kaya. Ginawa niya na ang lahat. Nakailang balik na siya sa DSWD, sa mga charity offices at pati sa mga politiko na noong botohan ay nangako ng tulong sa kanya. Subalit nang manalo na ay wala nang paramdam at hindi na siya kalala. Lahat ng alam niya at sinuggest sa kanya, sinubukan niyang lapitan. Minsan pinapaasa lang siya sa iba. Minsan tinatanggihan kaagad. Minsan nangangako ngunit walang kasunod. Lahat ng trabaho ay pinasok niya na rin para makapag-ipon ng sapat na pera. Halos wala na siyang pahinga. Ni hindi niya na nga maalala kung kailan ba ang huling beses na nakatulog siya ng 8 oras. Sa umaga ay pumapasok siya bilang isang waitress sa isang restaurant. Pagkatapos ng duty niya doon, dumediretso siya sa pangalawang trabaho. Tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Sa gabi, nagbabalot siya ng chichirya at sabon na ibinibenta kinabukasan. Minsan wala na siyang tulog, wala na rin siyang pahinga. Pero tiniis niya ang lahat dahil anak niya ang kapalit. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang lahat ng naging sakripisyo niya. Wala pa rin siyang magawa para sa kanyang anak. Kaya ngayon, pilit niyang kinapalan ang mukha niya. Lumuhod sa mismo ospital na iyon. Ang tanging ospital na kayang mag-opera sa anak niya. Humingi siya ng tulong. Nagsusumamo. Nakiusap. Pero ang tanging sagot sa kanya ay ang malamig na no policy. At ang walang pakialam na tingin ng mga staff. Pero tila bagabingi ang mundo sa kanyang sigaw. Kanyang pagsusumamo. Wala ni isa man ang lumapit. Wala ni isang tao ang lumapit para aluin siya. Wala ni isang nag-abot ng kamay para tumulong. Napagtanto niya ang tama nga sila, na ito na siguro ang parusa ng kahirapan. Parusa sa mga kagaya nilang mahihirap na walang koneksyon, walang boses. Habang siya'y nakaluhod sa malamig na tiles ng ospital, nakayuko at umiiyak, dahan-dahang lumipas ang mga segundo na parang oras. Lahat ay naglalakad-lakad lang sa paligid niya. Pinapanood siya na tila isa siyang palabas. Isang eksenang nakakalungkot, pero wala namang gustong umaksyon. Sa huli, nangihina siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga binti. Wala na siyang lakas. Napatingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroroon ang chapel ng ospital. Tahimik siyang naglakad patungo roon. Wala nang malipat sa ospital na ito ang anak niya. Ang chapel na yun ang siyang naging kanlungan niya. Doon siya umiiyak kapag ayaw niya nang makita ng anak niyang si Aki ang kanyang pagtangis. Tahimik ang loob ng chapel nang pumasok siya.
Walang ibang tao ang naroroon, tanging siya. Subalit may mga nakasinding kandila sa harap at ang rebulto na nakapako sa krus na siyang lagi niyang sinasabihan ang lahat ng nadarama niya. Lumuhod siya sa harap ng altar na animoy isang kandila na malapit ng maupos at wala ng lakas. Diyos ko, mahinang pabulong niya. Panginoon, kung nandyan ka, pakinggan mo po ako. Pakinggan mo ang dalangin ko. Ang pagsusumamo ko sa iyo para sa aking nag-iisang anak. Huwag na huwag po kaming pababayaan, lalo ng anak ko. Masyado pa siyang bata para sa lahat ng ito, para sa lahat ng sakit. Napakapit siya sa upuan, tsaka tuluyang bumagsak ang luha niya. Nanginginig na ang boses niya. Halos hindi na makalabas sa bibig ang mga salita. Ginawa ko na po lahat ng alam ko. Hindi ko na alam kung saan pa ako lalapit. Kung mahimala pa po akong pwedeng ibigay, sana sa anak ko na lang. Tulungan mo ang anak ko. Pumikit siya ng mariin. Halos isigaw ang sunod-sunod na panalangin. Kunin niyo na po ako bilang kapalit ng kanyang kaligtasan. Basta wag lang ang anak ko. Handa akong ibuwis ang buhay ko, Panginoon. Huwag niyo lang pong kunin ang anak ko. Siya lang ang meron ako. Umiiyak siyang nakatingala sa altar. Parang awa mo na, bulong niya. Iligtas mo lang ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan dahil kung mawawala siya, mababaliw ako. Tuliro siyang naglalakad sa hallway matapos ang ilang minutong pagdarasal at pag-iyak sa altar. Namamaga ang kanyang mata at halos wala rin siyang pakialam sa kanyang paligid. Parang wala na siyang naririnig. Hindi niya na ang ingay ng mga tao. Hindi ang announcement ng ospital, hindi ang sarili niyang iyak. Basta naglalakad lang siya. Hawak pa rin ang lumang shoulder bag na punong-puno ng mga dokumento at papel, mga reseta, mga referral. Naupos na ang lakas niya. Gusto na lang niyang mawala o matulog na matagal at isipin sana pagising na ayos na ang lahat. At kung sakali man na panaginip man lamang lahat ng ito, gusto niyang may magbuhos sa kanya ng malamig na tubig upang magising na siya mula sa bangungot na ito. Hindi niya alam kung paano siya babalik sa silid ng anak. Hindi niya alam kung paano siya muling titingin ng diretso sa mga mata ng kanyang anak na laging punong-puno ng pag-asa na gagaling na mula sa malubhang sakit. Hindi niya kayang tingnan ito habang alam niyang hindi niya pa kayang ipagamot. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad sa hallway, napansin niyang may isang matandang babae ang nahulog, ang hawak nitong mga dokumento. Agad siyang lumapit. Tinulungan nitong pulutin ang mga iyon kahit na nanginginig na rin ang kanyang tuhod sa pagod. Oh, thank you, Iha. Mahina ngunit magiliw ang boses ng matanda. Nakangiti ito sa kanya. Kahit halatang mayaman base pa lang sa bihis, mukhang galing sa mataas na antas ng lipunan. Malaki at kilala ang ospital na ito kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit mga mayayaman at mga taong may mataas na antas sa lipunan ang narito. Hindi siya kumibo at patuloy lang sa pagpulot ng mga dokumento. Ngunit napatingin ito ng maigi sa kanya. Tsaka napakunot ang noo. Oh, it's you. Napatingin siya sa matanda. Po, kilala niyo po ako? I saw you earlier at the reception. You're the one on your knees, begging them to save your child. Tuluyang napayuko si Lyra. Nandiit siya sa hiya. Kinuha niya ang huling papel na natira sa sahig. Tumayo at inabot iyon sa matanda at saka marahan nagsabi. Pasensya na po, mauna na po ako. Wait, pigil sa kanya ng matanda. What's your name, Iha? Saglit siyang nag-alinlangan pero sinagot niya pa rin. Lyra po. Ngumiti ang matanda. May kakaibang init ang titig na to. Walang awa sa mga mata nito, sa halip ay parang paghanga o pag-unawa. Bagay na bago lamang sa kanya dahil nasanay siya sa mapangmaliit na tingin mula sa mga mayayaman. My name is Carmen Fontalejo. Nakangiti pa rin na pakilala nito. Would you mind sitting with me for a while? Gusto lang kitang makausap. Just for a few minutes. Muling nag-alinlangan si Lyra. Hindi niya alam kung bakit siya kakausapin ng isang kagaya ng Donya.
Pero sa lambing ng tono nito at sa sobrang pagkahapo niya, wala na siyang lakas para tumanggi. Tumango na lamang siya. Sige po. Sumunod siya kay Doña Carmen papunta sa may waiting area sa may dulo ng hallway. Tahimik siyang naupo sa tabi nito. Wala pa siyang lakas para magsalita. Naghintay siya nito ng mauna. Noong nakita kita kanina, napahanga ako sa'yo. You reminded me of someone. Panimula ng Donya. My mother. She was like you. Matapang. Palaban. Uubusin ang sarili para sa anak. Napatingin si Lira sa matanda, pero hindi siya nagsalita. Nakita ko kanina ang mga mata mo, Iha. Hindi iyon ang mata ng taong sumuko. Mata iyon ng isang ina na lalaban hanggang huli. And I respect that. Hindi niya napigilang maiyak ulit. Pilit niya itong pinipigil pero tumulo pa rin ang luha niya. Sa totoo lang po, mahina akong tao. Marami na akong laban na sinukuan. Sadyang ginawa ko lang lahat ng yun para sa anak ko. Dahil ayoko pong mawala siya sa akin. Tahimik na tumango ang Donya bago marahang ginawakan ng kanyang kamay. Tell me everything, Iha, and let's see what I can do. What exactly is happening to you and your child? Saglit siyang nag-alinlangan. Mula noong na-confine sa ospital ang anak niya, wala siyang ibang mapaglabasan ng kanyang nadarama, kundi ang santo sa altar ng ospital. Ngayon lamang may nagtanong sa kanya. Napabuntong hininga siya bago nagsimulang magsalita. Ang anak ko, nag-iisang anak ko at tanging kasama ko sa buhay, si Akiro. Meron siyang tumor sa utak. Mag-6 na taong gulang pa lamang po siya. Sa kabila ng kanyang murang edad, malakas at matapang po ang anak ko. Sobrang tapang niya na sa kanyang edad at maliit na katawan. Nilalabanan niya ang sakit na napakahirap ipanalo. Nanlalambot ang boses niya. Pilit niyang tinatagan. Pero paulit-ulit lang ang paminsang pag-alog ng kanyang balikat sa pagpigal ng pag-iyak. Hindi ko po masabi sa kanyang totoo na hindi pa rin siya maoperahan at hindi pa siya tuluyang makakalaya mula sa sakit. Ayoko naman nung panghinaan siya ng loob lalo pat sa akin na siya kumukuha ng lakas. At lalong ayoko mawalan siya ng pag-asa na gagaling pa siya. Kaya naman lahat ng paraan ay ginagawa ko para makapag-ipon ng sapat na pera para sa kanyang operasyon. Lumapit ako sa DSWD, sa lokal na barangay, sa mga charity lines, kahit sa mga online pages na nagbigay ng tulong. Ginawa ko ng lahat pero tila hindi pa rin yan sapat. Saglit siyang tumigil. Kinagat niya ang labi habang pinipigilan ang bagong bugso ng luha. Hindi nila ooperahan ng anak ko hanggat hindi ko nababayaran ng balance at pending bills namin. Kailangan din daw na mag-down kami ng kahit kalahati sa halaga ng mga gastos para sa operasyon. Pero masyado ho yung malaki. Wala po akong ganoong kalaking halaga. Kanina ay kinapalan ko ng mukha ko at muli na makaawa sa kanila. Napalunok siya. Pero wala rin ako napala. Walang imik si Doña Carmen sa una, pero kapansin-pansin kumunot ang noon nito habang nagikinig. Puno ng lungkot ang mga mata nito, lalo na nang muling tumingin si Lira. Kaninang umaga punong-puno ng pag-asa ang anak ko. Masaya siya kasi ang akala niya malapit ng kanyang operasyon. Nagagaling na siya at makakauwi na kami sa bahay. Sobrang excited niya pa na makipaglaro ulit sa ibang mga bata. Ngunit hindi ko masabi sa kanyang totoo. Hindi ko masabi sa kanya na walang magawa ang mama niya para matuloy ang operasyon. Sandaling katahimikan, halos sabay silang huminga ng malalim. Sa wakas, nagsalita na ang matandang babae. You're not going to beg again, Iha. Marahan ang tono ng boses nito pero mabigat. You don't have to anymore. Napatingin siya rito. Nagtatanong ang mga mata. I've been looking for a caregiver. Patuloy pa ng Donya. Para sa anak kong naparalisa at patuloy na nagpapatherapy sa ospital na ito. Marami akong inaasikaso sa kumpanya at wala akong tiwala kahit kanino. Ganon din ang anak ko. But after seeing you earlier, how you begged,
how you still helped me even when you looked like the world was crushing on you, I realized something. Napakagatlabi si Lira. Ano po yun? Ngumiti si Doña Carmen. Malungkot ngunit may init sa mata. I don't know, Iha. There was just something in you. Maybe I saw myself. Maybe I saw myself in you. Maybe the world just told me that you deserve a chance. I want you to work for me. Sa bahay ko. As a caregiver. And in return, bibigyan kita ng 2,000,000 and I will help you with your son's treatment. Totoo po ba? Halos hindi makapaniwala ang boses ni Lira. Nanginginig ang labi. Nanlalaki ang mga mata. Tumangutango ang Donya. Yes, and not as a charity but because you earned it. Sa dami ng taong hindi marunong lumaban, ikaw ang nagpakatapang. You reminded me that goodness is still alive. Napahagulhol si Lira. Hindi niya napigilan. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng kamay ng matanda, tsaka paulit-ulit na nagsabi, Thank you. Maraming salamat po. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Lahat po gagawin ko. Muling tumango si Doña Carmen at dahan-dahang hinawakan ng kanyang likod sa marahang pagkaplos. Come, let's talk to my assistant. Start working as soon as possible. Sinama naman siya ni Doña Carmen kung nasaan ang assistant nito. Isang magandang babae na nakasuot ng pang-corporate attire. Alma, wika ng Donya. Siya na ang bagong caregiver ni Darkon. Hindi na natin kailangang maghanap ng iba. Tiningnan siya ni Alma mula ulo hanggang paa, tsaka tumango. Nice to meet you. Lira po. Lira na lang po ang itawag niyo sa akin, ma'am. Sabi niya sabay abot ng kamay nito na nakalahad para makipagkamay sa kanya. Tumango naman sa kanya si Alma at ngumiti rin. Kamusta nga pala si Darkon? Tanong ni Doña Carmen. Kausap pa rin po ni Dr. Salas, ma'am. Tumango ang Doña at hinarap si Lira. Sumunod ka sa akin, Iha. Ipapakilala kita sa anak ko. Napatango naman siya at sumunod sa kanila. Pagpasok nila sa silid, agad niyang naamoy ang antiseptic na may halong mamahaling pabango ng silid. Sa isang tabi ng silid ay naroon ang isang doktor na nakausap ng isang lalaking nakatalikod. Naka-long sleeves ito at bahagyang nakasandal sa upuang may gulong. Darkon? Tawag ni Doña Carmen. Dahan-dahan itong lumingon at doon siya napatigil. Akala kasi niya noong una ang kailangan niyang alagaan ay matanda. Kaya nabigla siya na isa pala itong binata. Malamig ang tingin. Matikas tignan kahit nakaupo. Makinis ang kutis, matangos ang ilong, at well-defined ang panga. Parang isang sikat na modelo ang binata. Bukod pa roon ay talagang nakakapanghina sa kaba ang presensya nito. Wala siyang nabasang emosyon sa mukha ng lalaki. Walang galit, walang tuwa. Tila isang estatwa ng yelo na kahirap lapitan. Good afternoon, Doña Carmen. Bati ng doktor habang iniabot ang chart. Maayos na po si Darkon. Malaki ang progress niya. Kailangan lang pong ituloy-tuloy yung therapy at mas maging exposed siya sa normal na kilos at araw-araw na interaction. Mabuti naman. Sagot ni Doña Carmen bago bumaling kay Lira na tila ay hindi pa rin makakilos. Halika na, Iha. Ipapakilala na kita. Bahagyang hinila siya ng Donya at inilapit sa kinaroroonan ng binata. Darkon, anang Donya. Ito si Lira. Siya na ang magiging personal caregiver mo mula ngayon. Tumingin sa kanyang binata, diretso at malamig. At sa pagtama ng mga mata nila, mas lalong kinabahan si Lira at may kung ano rin siyang naramdamang pamilyar sa simpleng titig na to sa kanya. Magandang hapon po, sir. Nauutal niyang bati sa binata na wala pa rin kibo. Galing siya sa ospital na to. Dito rin kasi nakakonfine ang kanyang anak. Dagdag pa ng Donya na tila sinusubukan na pawiin ang katahimikan. At siya rin ang tumulong sa akin kanina nang ako'y matapilok. Mabait ang batang ito. At alam kong siya ang tamang tao para sa'yo.
Tahimik pa rin si Darkon, pero bahagya rin itong tumango. Napangiti naman si Doña Carmen habang si Lira naman ay hindi pa rin alam kung paano patitigilin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bahagyang umiti si Lira kahit may matinding kaba pa rin sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit kay Darkon at maingat na inilahad ang kamay. Ikinagagalak ko po kayong makilala, sir. Wika niya. Pilit nilalabanan ang kaba at pag-aalangan. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Okay. Tipid nitong sagot. Ngunit ang malalim nitong titig ay sapat na para patigilin sa pag-inog ang kanyang mundo at tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig. Dahil ang tinig na iyon, ang malalim nitong tinig at parehong-pareho ng tinig ng isang lalaking hindi niya makakalimutan. Tumikim si Doña Carmen at doon lang napagtanto ni Lira na nakalahad pa rin ang kamay niya sa harapan nito. Hindi pa rin tanggap ni Darkon ang pakikipagkamay niya, kaya napayuko si Lira at akmang ibababa ng kamay nang bigla nitong igalaw ang sariling kamay at marahan na tinanggap ang sa kanya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga palad at para bang may dumaloy na kuryente sa kanyang buong katawan. Nabigla siya sa sariling reaksyon. Isang simpleng pagkakaugnay pero tila may iniwang marka. Napansin ito ni Doña Carmen at ngumiti. Mukhang magkakasundo kayong dalawa. Ang makahulugang sabi nito. Alam kong pagod ka pa sa lahat ng nangyari kanina, iha. Dagdag ng Donya habang nakatingin kay Lira. Kaya bukas ka na lang magsimula sa trabaho? Pupuntahan ka na lang ni Alma dito para sunduin. Opo, magalang na sagot ni Lira habang tumatago at bahagyang yumuko bilang paggalang. Alma, wika ng Donya. Pakihatid na si Lira, ipaliwanag mo na rin ang mga kailangan para sa trabaho. Opo, ma'am. Tugon naman ang assistant. Tara na, Miss Lira. Bago siya sumunod kay Alma, tiningnan niyang muli si Darkon. Kahit noong nasa pinto na siya ay nilingon niya itong muli at sandali naman na nag-angat ang tingin sa kanya ang binata. Tahimik silang naglalakad ni Alma sa hallway. Maraming bumabalot sa isip ni Lira, lalo na ang malamig na mata ni Darkon na hindi niya pa rin malimot. By the way, Lira, basag ni Ma'am Alma sa katahimikan. Bukas ay kailangan kong makita ang valid ID mo. Ang ibang mga requirements na kailangan ay pwede naman sa susunod na lang ibigay sa akin. Valid ID lang munang hihingin ko sa'yo bukas. Ang dadalhin ko rin ang signed agreement na ibibigay ng Donya. Opo, ma'am. Ang magalang na sagot niya dito. Pagkaraan ng ilang mahabang sandali ay nagsalita ulit siya. Miss Alma, pwede ko po bang itanong kung anong nangyari kay Sir Darkon? That's a long story. But it was during a heavy rain years ago. There was a flash flood near the provincial highway. He saw a woman was slowly being taken by the water. He tried to save her. Gabi na nun at ayon sa kanyang kwento, na-stuck daw sila sa sasakyan hanggang sa humupang malakas na bagyo. I don't really know what happened during the night pero kinabukasan, wala na raw sa sasakyan yung babaeng tinulungan niya at nung pauwi na siya, a massive tree got uprooted and fell on his vehicle. The impact crashed the roof and pinned his spine. It caused paralysis. But what made it worse was the delayed internal bleeding in his brain. And the signs only appeared about almost a year later, and by then, he was already in a critical state. Tahimik lamang siyang nakikinig habang nagsasalita si Ma'am Alma. She's the most pleasant person, I'll be honest with you. Masungit siya, oo, minsan tahimik lang, minsan blunt. Pero mabait naman siya kapag nakilala mong mabuti. Matagal na akong assistant ni Doña Carmen kaya kilalang kilala ko na rin si Sir Darkon. That's why I'm telling you. Do better in your job kung gusto mong magtagal dahil wala kang kahit anong pagsisisihan sa panidilbihan sa kanila. Mabait ang pamilya Fontelejo, kaya masasabi ko na isa ka sa mga maswerte. Napalunok si Lira at tumango. Opo, gagawin ko po ang lahat. Ngumiti naman si Alma. Good. Pagpasok ni Lira sa silid ng ospital kung saan naroon ang anak niya, agad na sumilay ang liwanag sa buong mukha ni Aki.
Kahit namumutla at may tubo ng oxygen pa rin nakakonekta sa ilong nito, hindi nawala ang sigla sa mga mata ng bata. Mama! Masiglang tawag ni Akit sabay bukas sa mga bisig nito para salubungin siya. Anak! Ani Lira. Agad na lumapit at niyakap ng mahigpit ang anak. Damang-dama niya ang pangungulila at pananabik ng anak. Kaya ginawaran niya ito ng mahigpit na yakap na tila ba ayaw na muling magkahiwalay. Mama, sino po siya? Inosenteng tanong ng bata habang nakatingin kay Alma. Anak, siya si Ma'am Alma, ang assistant ni Doña Carmen. Silang tutulong sa atin. Binigyan nila ako ng bagong trabaho. Ang malambing na pagpapakilala ni Nira. Hello po, Ma'am Alma. Bati ni Aki na may kasamang kaway at matamis na ngiti. Napangiti naman si Alma at bahagyang yumuko. Hi Aki, you're very polite ha? Good boy. Pagkaraan ng ilang saglit, tumingin si Alma kay Lira. Mauna na ako, Lira. Tomorrow morning, susunduin na lang kita. Prepare the documents we talked about, ha? Opo, maraming salamat po ulit. Pagkaalis ni Alma ay agad na niyakap ni Lira si Aki. Hindi niya na mapigilang mapaluha, pero ngayon, hindi dahil sa takot o kawalang pag-asa, kundi dahil sa sobrang tuwa at ginawa ngayon lang niya ulit naramdaman sa matagal na panahon. Anak, masayang bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Maooperahan ka na. May mabait na tutulong sa atin. Gagaling ka na. May bago na rin akong trabaho kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Nanlaki ang mga mata ni Aki sa saya. Talaga po, Mama? Totoo na po ito? Oo, anak. Totoo na. Makakapaglaro ka na ulit sa labas. Makakasama mo ng mga kaibigan mo. Wala nang sakit. Wala nang iiyak. Yay! Masayang sigaw ni Aki at niyakap ulit ang kanyang ina. Salamat po, Mama. Ang galing-galing mo po. Nagtawanan silang dalawa. Sa sandaling yon, kahit nasa loob sila ng malamig at puting silid ng ospital, pakiramdam ni Lira ay napainit ng ngiti at halakhak ng kanyang anak ang buong mundo. At sa puso niya, isa lang ang malinaw. Walang hirap ang hindi niya kayang tiisin para sa ngiti at kaligtasan ng kanyang anak. Kinabukasan, tulad ng usapan, maagang dumating si Alma sa ospital upang sunduin si Lira. Nakaayos na siya at dala-dala ang mga requirements na sinabi ni Ma'am Alma kahapon. Mas maaliwalas ang mukha niya ngayon. May pag-asang kumikislap sa kanyang mga mata. Good morning, Lira. Bati ni Alma na may ngiti. Halika na, naghihintay na ang driver ni Doña Carmen. Kausap ko na rin ang head nurse dito. Huwag kang mag-alala. May assigned na nurse na magbabantay kay Aki habang nasa trabaho ka. Salamat po talaga, Miss Alma. Hindi ko po alam kung anong ginawa ko para makatagpo ako ng ganitong kabutihan. Huwag kang magpasalamat sa akin, Lira. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kay Doña Carmen ka dapat na magpasalamat. Sagot ni Alma na may malambing na ngiti. Pagdating nila sa parking area ng ospital, sumakay sila sa isang eleganteng itim na SUV. Pag-upo pa lamang niya, napansin agad ni Lira ang malinis at mabangong loob ng sasakyan. Tahimik lang siya habang umaandar ang kotse. Kinakabahan kasi siya para sa unang araw niya sa trabaho. Maya-maya, nagsalita si Alma. May gusto kong i-share sa'yo habang nasa biyahe tayo para mas makilala mo ang pamilyang pinagsisilbihan mo. Tumango si Lira at nakinig dito. Ang donya na nakausap mo kahapon ay si Doña Carmen Fontelejo at ang lalaking kailangan mong pagsilbihan ay si Darcon James Fontelejo. Ang mga Fontelejo ang isa sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa bansa, maging sa labas ng Pilipinas. May-ari sila ng malalaking kumpanya, real estates, hotels, luxury retail, at pati mga charity foundations. Yaman pala nila. Gulat na bulalas niya. Tumango si Alma. 3 anak ni Doña Carmen. Yung panganay si Sir Milan. He's a world-renowned male model. Laging nasa ibang bansa. Yung pangalawa naman si Ma'am Danica. Isa naman siyang sikat na dermatologist at CEO ng chain of aesthetic clinics. At si Sir Darcon. Siya ang pinakabata sa magkakapatid at ang pinaka-reserved. Siya rin po bang mamamahala ng kumpanya?
Tanong ni Lira na may halong pagtataka. Oo, actually 80% ng kabuoang operasyon ng Fontelejo Corporation, si Sir Darko ang humahawak. Hindi kasi interesado ang mga kapatid niya sa business side ng empire nila. Si Sir Milan more on fashion world. Tapos si Ma'am Danica naman health and beauty industry. Kaya halos lahat ng corporate responsibilities nakapatong sa balikat ni Sir Darkon. Meron siyang stepbrothers and sisters dahil nagkaroon ng ibang asawang kanilang ama. Maging ang mga ito ay namamahala rin ng kumpanya. Introvert si Sir Darkon. Ayaw na ayaw niya makipag-socialize. Lumala iyon mula nung siya'y naparalisa. Mas gusto niya na malayo siya sa mata ng publiko. Matagal na rin siyang hindi lumalabas ng bahay. Lalo na mula nung mangyaring aksidente. Kaya be patient with him, ha? Try to understand him kasi hindi rin madali ang pinagdadaanan niya ngayon. Tumango si Lira. Opo, pangako ko po, gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Good. Pagdating nila sa mansyon, tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang malaking gate. Bumungad sa kanya ang malawak na bakuran. Mansyon na tila palasyo at mga harding puno ng mga mamahaling halaman. Napakaganda ng lugar. Pagbaba pa lang nila ni Alma sa sasakyan, hindi na maikakailang pagkamangha nila Lira. Sa kanyang harapan ay ang ingranding Fontelejo Mansion, isang estrukturang tila hango sa mga lumang villa sa Europa. Napapalibutan ito ng malalawak na hardin. At meron ding fountain na may statue ng isang babae. Ang ganda, bulong niya sa sarili habang nakatingala sa mansyon. Kung maganda sa labas, hindi hamak na mas maganda sa loob. Mas lalo ka pang mamamangha, sabi sa kanya ni Alma. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, sumalubong agad sa kanila ang malamig na air conditioning, ang bango ng lavender scent, at ang tahimik na ambience na parang simbahan sa solemnidad. Wala sa marmol na sahig hanggang sa chandelier na may mga kristal. Bawat sulok ay tila sinasadyang ipakita ang yaman at kapangyarihan ng pamilyang Fontelejo. Maya-maya'y bumungad si Doña Carmen. Masigla ang tinig ngunit may dignidad sa bawat kilos. Ay, narito na pala kayo. Welcome, Iha. Bati ng Doña. Sabay lapit at hawak sa kamay ni Lira. Huwag kang mahihiya. Ang trato ko sa mga taong nasa paligid ko ay parang pamilya na rin. Maraming salamat po, Doña Carmen. Buong galang na sagot ni Lira habang bahagyang yumuko. Sa kanyang likuran may narinig siyang mahinang kaluskos ng gulong. Napalingon siya. Naroon si Darkon, nakaupo sa wheelchair. Nakatitig ito sa kanya ng diretsyo. Malamig, walang emosyon. Parang binabasa ang buong pagkatao niya sa isang iglap. Magandang umaga po, sir. Magalang na bati niya dito. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Tumangula ng bahagya si Darkon, tsaka ibinalik ang tingin sa tablet sa kamay. Alma, utos si Doña Carmen. Itour mo na si Lira sa buong bahay at ipakita mo na rin ang silid ni Darkon pati ang magiging station niya. Opo, Doña. Sinimulan na ni Alma ang pagpapakilala sa bawat parte ng mansyon. Ang receiving area, entertainment room, indoor garden, guest lounge, dining area at ang personal quarters ni Doña Carmen at ng mga anak nito. Sa bawat kwarto ay may sariling tema. Bawat pintura sa dingding ay mukhang isang obra maestra. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Lira kundi tahimik na paghanga. Pagkatapos ng maikling tour, inihatid siya ni Alma sa kusina para kunin ang tray ng pagkain ni Darkon. Oras na ng tanghalian niya. Subukan mong ihatid sa kwarto. Ayaw niya kasi na kumakain dito sa kusina. Tumango si Lira bago nagpaalam para dalhin ang pagkain sa kwarto ni Darkon. Dahan-dahang binuksan ni Lira ang pinto matapos kumatok pero walang sagot. Naroon si Darkon, nakatalikod habang nakatutok sa mga dokumento. Ang liwanag mula sa pintana ay tumatama sa gilid ng mukha nito. Tahimik, walang imik, parang ayaw madistorbo. Sir, dinala ko na po ang pagkain ninyo. Mahina niyang sampit. Hindi ito lumingon. Hindi nagsalita. Sir? Ulit niya. Nilapitan na ito ng bahagya. Hawak pa rin ang tray ng pagkain.
Sa wakas ay nagsalita si Darkon. Malamig at diretso. I'm not hungry. Ibalik mo na lang yan sa baba. Pero hindi umatras si Lira. Huminga siya ng malalim at inilapag ang tray sa maliit na mesa malapit sa gilid ng kama. Kailangan niyong kumain, sir. Hindi po pwedeng walang laman ng tiyan niyo, lalo na kung iinom kayo ng gamot. Inangat ni Darkon ang tingin sa kanya. Malamig ang titig. Are you seriously going to argue with me over food? Ngumiti si Lira. Pilit, ngunit magaan. Hindi naman po, pero bilang caregiver, tungkulin ko pong siguraduhin na maayos ang kalusugan ninyo. I said I'm not hungry. Kakain ako kung kailan ko gusto. Gusto niyo po ba subuan na lang kita para makakain po kayo habang nagtatrabaho? Napakunot ang noon ni Darkon. What do you think of me? A kid? Namulang pisngi ni Lira at agad siyang yumuko. Pasensya na po, sir. Nasabi ko lang po kasi nasanay kasi ako sa anak ko na sinusubuan ko para kumain kaya tumahimik si Darkon. Tiningnan niya si Lira mula ulo hanggang paa bago ito napailing. What's his name? Tanong ni Darkon bigla. Sabay balik sa dokumentong hawak. Po? Your son. Aki po, pero Akihiro po ang kanyang buong pangalan. Hindi na nagsalita si Darkon, pero hindi rin ito pinigilan si Lira nang simulan nitong isa-isang iset up ang pagkain sa gilid nito. Pinagmasdan lang nito ang babae sa gilid ng kanyang mga mata. Wala itong binanggit, pero may kakaibang pakiramdam na kumislap sa dibdib ng binata. Isang damdamin na matagal nang natutulog. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga pa lang ay nasa loob na ng Fontalejo Mansion si Lida. Sa unang linggo ng kanyang trabaho, unti-unti niya nang nakabisado ang takbo ng araw sa bahay. Una siyang dumaraan sa kusina. Sinisilip ang breakfast tray na inahanda para kay Darkon. Tinitiyak niya ang kompleto ang gamot. Maayos ang pagkakalagay ng kubyertos at laging may fresh orange juice na paborito nito. Pagpasok niya sa silid ni Darkon, minsan ay hindi ito sumasagot sa bati niya. Minsan ay tahimik lamang itong nakatitig sa labas ng bintana at tila pinagmamasdan ng dahon sa malaking puno. Magandang umaga, sir. Kumain na po tayo. Tahimik lamang ito. Walang kahit anong imik. Masarap po itong ulam na niluto nila, sir. Nakiusap din po ako sa kusinera na dagdagan nilang asin para suwako sa panlasa mo. Madalas ay walang sagot sa kanyang binata. Ganon pa man ay kumakain pa rin ito. Hanggang sa nagawa niya na ring makumbinsi ang iyong binaba na sa hapagkainan ng mag-almusal kasama ang ina nito. Tuwing alas 10 ng umaga, inaalalayan niya si Darkon sa therapy room ng mansyon kung saan ginagawa ang basic muscle exercises nito. Kahit tahimik si Darkon, palihim niyang napapansin ang pagguhit ng ngiti nito pag pinupuri niya. Ang galing niyo po, sir. Mas malayo pong naaabot ngayon kaysa kahapon. Walang sagot, pero hindi rin ito tumatangging magpatuloy. Sa tanghali naman naghahain si Lira ng tanghalian sa mini dining area malapit sa veranda. Si Doña Carmen kadalasan ay naroon. Pinagmamasdan ang interaction na lang dalawa. Napapansin mo ba, Alma? Bulong ni Doña sa assistant habang pinagmamasdan ng anak. Ang alin po, Doña? Kahit ayaw ni Darkon lumabas ng kwarto kapag si Lira ang nagyaya, hindi siya makatanggi. Napangiti si Doña Carmen bago sumandal sa upuan. Ang batang ito, may kung anong himala sa ugali. Biyernes ng hapon habang naglilinis siya sa study area ni Darkon, marahan siyang nagtanong. Sir, gusto niyo po bang sumaglit sa garden mamaya? Maganda raw po ang araw, hindi masyadong mainit. Hindi sumagot si Darkon. Pero makalipas ang 10 minuto, habang binabalik niya ang mga aklat sa shelf, narinig niya ang boses nito. Magdala ka ng sombrero. Ayoko ng direct sunlight. Napangiti siya. Opo, sir. At sa mismong araw na yon, nakita ni Doña Carmen sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang bunsong anak niya ay tumambay sa gilid ng hardin at makikita rin sa mukha nito ang kakaibang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Mukhang hindi lang tagapangalaga ang dumating sa'yo.
kundi pag-asang unti-unting ibinabalik ang dati mong sigla. Ani Doña Carmen sa hangin habang pinagmamasdan ng tanawin mula sa veranda. Isang gabi pagkarating ni Rita sa ospital, matapos ang trabaho, tahimik ang silid. Bukas ang munting lampshade sa tabi ng kama. Naroon si Aki. Nakahiga, ngunit mulat pa ang mga mata. Nang makita siya ay agad itong umiti. "Mama!" Masiglang bati nito. Nilapitan siya ni Lira at hinalikan sa noo ng anak. "Kamusta ang baby ko?" Sa lumipas na linggo ay hinahanda na si Aki para sa operasyon to make sure na handa ng katawan nito. "Okay naman po ako, Mama. Kumain po ako ng marami kanina tapos nanood ako ng cartoons kasama si Nurse Jamie. Ikaw po, Mama, kamusta ka po? Okay lang po ba kayo?" Napangiti si Lira, tumabi sandali. "Mabuti naman. Ako rin okay lang. Medyo nakakapagod pero ayos lang. Si Sir Darkon po, mabait na po ba?" Napaisip si Lira tsaka ngumiti. "Medyo, pero masungit pa rin siya, anak. Tahimik lang, laging seryoso. Pero mabait naman si Doña Carmen, pating ibang tao sa mansyon. Sobrang babait nila. Laging nakangiti." Sandaling natahimik si Aki, tsaka biglang napakunot noo sa pag-iisip. "Mama," bulong nito, "gawan mo siya ng chocolate pie." "Ha? Chocolate pie? Ang paborito mo?" "Sus, baka gusto mo lang nagawang katanon eh." Natawang ulit si Lira. "Di ba kapag malungkot ka o galit, yun ang nagpapatahimik sa akin? Baka po gumana rin sa kanya. Baka pag natikman niya yun, sumaya siya kahit kaunti." Napangiti si Lira at niyakap si Aki. Sige, gagawa ako. Gagawin ko yung espesyal na recipe natin, ha?" "Opo, Mama. Tsaka gawan mo rin po ako kasi miss ko na po yun." Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa trabaho para makigamit ng kusina. Wala na rin kasi siyang oras para pumalik sa bahay nila ni Aki kaya dito na lang siya sa mansyon gagawa ng chocolate pie. "Ate Vina," tawag niya sa isa sa mga kusinera, "pwede ba akong gumamit ng kaunting ingredients? Gagawa lang po ako ng maliit na chocolate pie." "Para kay Sir Darkon?" tanong nito sabay ngisi. "Opo, parang peace offering," sabay tawa niya. Tinulungan siya ni Ate Vina at sabay silang nagluto. Gamit ang simpleng sangkap at ang recipe nila ni Aki. Nabuo niya ang munting chocolate pie. May design pa ng maliit na smiling face sa ibabaw gamit ang whipped cream. Noong merienda na ay dala niya na ang isang maliit na tray kung saan naroon ang ginawa ng chocolate pie at orange juice at kumatok sa silid ni Darkon. "Sir, dala ko na po ang merienda ninyo." "Come in." Malamig pa rin ang sagot ni Darkon. Binuksan niya ang pinto at nakuha niya itong nakaupo sa wheelchair, abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Lumapit siya para marahang ilapag ang tray sa tabi nito. "Chocolate pie po yan, gawa ko. Paborito po yan ng anak ko at madalas niyang kainin kapag malungkot siya." Hindi kumibo si Darkon, pero tinikman naman ito ang dala niya. Sa unang kagat tila walang epekto, pero sa sumunod ay biglang nanlambot ang ekspresyon nito. Saglit din itong tumigil sa pagnguya at bahagyang napatitig sa dessert. "Nagustuhan niyo po ba, sir?" Nakangiting tanong niya dito. "Masarap." Simpleng sambit nito, pero sapat na para mapangiti si Lira. "Salamat po," sagot niya at idinugtong. Paborito po yan ng anak ko at ang sabi niya gawan din kita para hindi ka na laging malungkot." Bahagyang napailing si Darkon, pero hindi para sa inis, kundi para itago ang munting ngiti sa labi. "Ikaw ang gumawa ng chocolate pie na to, Iha?" Tanong sa kanya ni Doña Carmen nang makita nito ang sobra sa gawa niya. "Opo, pasensya na po kung nakigamit po ako ng kusina." "Nako, ayos lang yun, Iha. Tinikman ko rin ang gawa mo at napakasarap. Alam mo bang paborito ni Darko ng chocolate pie or anything with chocolates?" Napangiti siya. "Pareho po pala sila ng anak ko." "Pinatikim mo ba ito sa kanya, Iha?" "Opo, naubos niya po ang dala ko." Napangiti naman lalo sa kanya ang Donya at nagpasalamat din ito.
araw ng check-up at therapy ni Darkon sa parehong ospital kung saan nakakonfine ang anak ni Lyra. Tulad ng nakasanayan, siya ang umalalay sa binata. Nanatiling malamig ang mukha ng binata gaya ng dati. Hindi nito pinapansin si Lyra, maliban na lang kung kailangan. Ganon pa man ay napapansin niya rin itong nakatitig sa kanya. Subalit kapag tinatanong niya kung may kailangan ba ito sa kanya, ay umiiwas ito ng tingin. Pagpasok nila sa therapy room, agad silang sinalubong ng gwapong doktor na si Dr. Salas. May bitbit itong clipboard at suot ang pamilyar na papanuksong ngiti. Mr. Fontalejo, Miss Lyra, glad you both made it today. Bati nito. Darkon gave a sharp exhale. Not like I had a choice. He seems like he cooperated better today, huh? Ang makahulugan na sabi sa kanya ng doktor. Ngumiti lamang si Lyra at bahagyang tumango. Naglakad si Dr. Salas palapit. Tiningnan si Darkon na halatang inis at inayos ang equipment. You must have some sort of magic, Miss Lyra. Matigas ang ulo nitong pasyente ko at ayaw na ayaw niyang pumupunta sa ospital. Natatawang dagdag pa ng doktor. Napatingin si Darkon sa doktor na patuloy pa rin sa pagsasalita. Unti-unti ay tumatalim ang tingin nito, pero hindi pa rin umiimik. Inayos ni Lyra ang posisyon ng kamay ng binata at marahang kinausap. Itaas niyo po ang paa niyo, sir? Whatever. Mariing sagot ni Darkon pero ginawa pa rin ang inuutos. Napangisi ang doktor at bahagya ding napailing. That's new. He never listens to anyone during sessions. Except now, of course. I'm just trying to make your life harder. Sabat naman ni Darkon, hindi tumitingin sa kahit sino. Well, you're doing great, kung yan nga ang dahilan. Tugon ni Dr. Salas na halatang naaaliw. Keep cooperating like that, and maybe we'll see progress sooner than expected. Malay mo sa susunod na buwan ay hindi mo na ako makikita ulit. Oh, I wish for that day to come sooner. Sabi naman ni Darkon kaya napatawa at iling muli ang mabait na doktor. Habang nagpapatuloy yung therapy, kahit pahalatang ina si Darkon sa bawat galaw at tagupilin, hindi ito tumatanggi sa anumang sinasabi ni Lyra. Tahimik lang itong sumusunod. Malamig pa rin, pero hindi nakikipagtalo. At sa isip-isip ni Dr. Sala sa mga sandaling yon, tila ba nakahanap na ng katapat ang napakasungit pero pasaway nitong pasyente. Pagkatapos ng session, ngumiti si Dr. Emil habang pinipirmahan ang notes. You've got him tamed. Biro ng doktor kay Lyra. At this rate, you might just be the miracle he needs. Napangiti lamang si Lyra habang bahagyang namumulang pisngi. Si Darkon naman ay tahimik pa rin nakaupo. Pero saglit itong napalingon sa kanya. At bagaman walang sinabi, may bahagyang paglambot sa mga mata nito na bihira lang na makita. Matapos ang therapy habang inaayos ni Lyra ang mga gamit ni Darkon, muli silang nilapitan ni Dr. Salas. Nakangisi at may panunukso sa tinig. Be good next time too, Mr. Fontalejo. I'll be watching. Nito habang nagtitikim pa. Halatang inaasar si Darkon. Napatingin si Darkon ng masama sa doktor. Don't push it. Tumawa lang si Dr. Salas at nagpaalam na. Habang si Lyra naman ay tinulak na ang wheelchairs palabas ng therapy room. Sir, gusto niyo po bang makilala ang anak ko? Siya pong tinutulungan ni Doña Carmen. Nasa pediatric wing lang po siya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Eva Tejano, username Tita Tero from Liluan, Southern Leyte, at Nelson Domrique from Kawayan City, Isabela. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig.
Akala niya itatanggi ang binata. Sure, ang naging sagot ni Darkon. Napatigil sandali si Lyra, bahagyang nagulat. Ngunit agad nang ngumiti. Pagdating nila sa pediatric wing, agad na nakita ni Aki ang ina. Kumislap ang mga mata nito at mabilis na tinawag siya. Mama! Napatitig din ito kay Darkon. At tila sa isang iglap ay naging tahimik ang bata. Sa parehong sandali, napako rin ang tingin ni Darkon sa bata. Lumambot ang ekspresyon ng binata. Sa unang pagkakataon, walang lamig ang mga mata nito kaya medyo nagulat si Lyra. He is your son? Tanong ni Darkon na mababang boses. Opo, sir. Tugon ni Lyra. Pansin niya rin ang kakaibang lamlam sa mga mata ni Darkon. Noon niyo po kayo gustong makita, sir, kaya tsaka ko na masaya siya na makita ka ngayon. Nakangiting lumapit sila Aki na walang pag-aalinlangan na hinawakan ng kamay ni Darkon. Batid ni Lyra kung gaanong kaayaw ni Darkon sa physical touch, kaya naman medyo nagulat siya kasi hindi ito nagalit sa paghawak dito ni Aki. At ang mga mata nito na may hindi mapangalanang emosyon ay nakatitig lamang kay Aki. Ikaw po bang boss ng mama ko, sir? Inosenteng tanong ng bata. Tumango si Darkon. Yes. Ngunit ang mga mata nito ay hindi pa alis ang tingin kay Aki. Nang muling ngumiti si Aki, inakala pa ni Darkon na nakatingin siya sa batang dahil ang anak ni Lyra ay hindi maitatanggi ang malaking pagkakahawig kay Darkon, lalo na kapag nakangiti ito. Salamat po sa pagtulong ninyo sa mama ko at sa akin din po, sir. Dahil po sa inyo, mauoperahan na po ako. Sabi ni Aki tsaka muling ngumiti. Sa hindi inaasahang pangyayari, humagikik si Aki at sinabing, Tama po si mama, mukha ka pong laging galit at masungit. Para po kasing Angry Bird ang kulay mo pero mabait po kayo talaga. Napailing naman si Darkon at muling napatingin sa bata. Madaldal ka rin, kagaya ng mama mo. Sabi nito nang may munting ngiti sa sulok ng labi. Sa mga sumunod na minuto, tila ba may natural na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Si Aki ay walang takot at walang pag-aalinlangan habang kausap si Darkon. While it's the first time that Darkon let his guard down entirely. At habang kausap ang dalawa, hindi niya naman mapigilan ang hindi mapatitig sa kanila. Halatang mas energetic si Aki habang kausap si Darkon. At iyon din ang unang pagkakataon na nakita ni Lyra nang umiti si Darkon ng maraming beses sa isang araw. Ilang araw na ang lumipas at hindi pa rin mawala sa isip ni Lyra ang kakaibang inasal ni Darkon. Mula sa pagiging masungit at malamig, ngayon ay ito pa mismo ang nagyayayang dalawin si Aki sa ospital. Hindi rin niya inaasahan na isang araw, habang papunta sila sa ospital, may dala pala itong bag na may lamang mga laruan na pasalubong daw nito kay Aki. Napatitig siya kay Darkon habang hawak nito ang dalawang paper bag na ang laman ay mga mamahaling laruan at candies na tiyak na magugustuhan ni Aki. Ayon pa kay Alma, ay nagpabili raw talaga noon si Darkon para sa anak niya. Pagdating nila sa silid ni Aki, masayang sinalubong sila ng bata. Kuya Darkon! Sigaw ni Aki sabay yakap sa may tuhod ng binata. Agad naman na napangiti si Darkon at pinakita ang paper bag. These are for you. Talaga po? Tinanggap iyon ni Aki. Thank you po. Gusto niyo po ba akong samahan maglaro? Sure. Agad na sagot naman ni Darkon. Si Aki naman ay agad na binuksan ng natanggap na pasalubong at labis itong natuwa sa mga nakitang laman. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Darkon. Opo, ang gaganda po. Tahimik lang si Lyra sa tabi. Pinagmamasdan ng dalawa. May kakaibang saya sa puso niya habang nakikita kung paanong masaya si Aki at kung paanong parang unti-unti nang lumalambot si Darkon sa presensya ng bata. Habang naglalaro, naririnig pa niya ang usapan ng dalawa. Kuya, bulong ni Aki. Masakit po bang operasyon? Sandaling natahimik si Darkon bago ito tumugon. Hindi, kasi may anesthesia naman at wala kang malay na gagawin nila yon. Nakakatakot po ba yon? Yes. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Pero kung isipin mo naman na hindi iyan nakakatakot, I'm sure hindi ka kakabahan.
Ilang beses na rin akong inoperahan at palagi kong iniisip na hindi ako kinakabahan. And it's just as painful as an ant bite kaya hindi na ako natatakot. Natatakot po ako pero gusto ko pong gumaling na para hindi na po mag-alala sa akin si Mama. Alam kong malalampasan mo ang operasyon na yon. You're a fighter, right? You're going to be fine. Fight hard and get better. Gumiti si Aki tsaka tumango. Opo, gagaling po ako. Napatingin si Lyra kay Darkon at sa mga mata nito may tila kirot na hindi niya mawari. Hindi lang ito basta awa, parang may koneksyon, isang bagay na higit pa sa pakikiramay. Habang nasa loob sila ng sasakyan pauwi galing ospital, tahimik lang si Lyra sa tabi ni Darkon. Abala ito sa pagtanaw sa bintana, pero makikita sa mukha nito ang tila mas magaan na ekspresyon kaysa dati. Bigla itong nagsalita, hindi lumilingon. I like your son. He is strong. A fighter. Napatingin si Lyra sa binata, bahagyang nagulat sa narinig. Ilang sandali siyang natahimik bago ngumiti at marahang tumango. Salamat po. Malaki pong pasasalamat ko sa inyo, sir. Kung hindi po dahil sa inyo, lalo na kay Doña Carmen, hindi po mauoperahan si Aki. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Tumingin sa kanya si Darkon. Sandaling tumigil ang mga mata nito sa kanya bago muling ibinalik sa kalsadang tinatahak ng sasakyan. You don't need to thank me. Your son deserves to live. Nang dumating sila sa mansyon, agad silang sinalubong ni Doña Carmen. Nasa veranda ito at mukhang hinihintay talaga sila. Nang makita si Lyra, agad siya nitong tinawag. Lyra, iha, halika nga rito. Lumapit siya kay Doña Carmen at lumiti. Bakit po, Doña? Wala naman. Gusto lang kitang makausap at magtanong sa'yo kung paano mo nagawa na palambutin ang puso ng anak ko. Po? Naguguluhan niyang tanong dito. Napansin ko lang. Wika ng matanda habang nakatingin sa direksyon ni Darkon. Malaking pinagbago ng anak ko mula nang dumating ka. Hindi lang siya basta sumusunod ngayon. Parang may dahilan na siya para lumaban. Natigilan si Lyra. Hindi alam kung ano ang isasagot. Thank you, iha. Dagdag pa ni Doña Carmen, hawak ang kanyang mga kamay. Hindi mo alam kung gaano mo kami natutulungan. Hindi lamang si Darkon, kundi pati na rin ako. Napayuko siya sabay sabing, ako po dapat ang magpasalamat sa inyo, Doña. Dahil po sa inyo, nabigyan kami ni Aki ng panibagong pag-asa. Ngumiti si Doña Carmen at hinaplos ang kanyang balikat. Habang nakatingin ito kay Darkon, makikita ang mumunting ngiti ng ina na punong-puno ng pag-asa at kakaibang saya. Matapos ang ilang linggo ng preparation, dumating na ang araw na kanilang pinakahihintay. Ngunit siya ring pinakakinakatakutan ni Lyra, ang araw na nasa ilalim sa operasyon ng kanyang anak. Mahabang-mahabang oras ang lumipas. Ang bawat segundo ay tila taon para kay Lyra. Pabalik-balik siyang naglalakad sa hallway ng ospital. Paulit-ulit din siyang sumisilip sa orasan. Umaasang nilipas ang kaba, pero hindi. Kahit ilang dasal na ibinulong niya sa kanyang puso, hindi pa rin niya maiwasang manginig at mapaluha sa takot. Natatakot siya sa kung anong maaaring mangyari. Ayaw niya mag-isip ng mga negatibo. Ganun pa man ay hindi iyon mawala-wala sa isipan niya. Natatakot siya, pero malaki rin ang pag-asa niya kasi bago pinasok sa operating room si Aki ay nangako muna ito sa kanya na babalik ito sa kanya at malalampasan nito ang operation katulad ng sinabi ni Darkon. Tahimik lamang na nakaupo si Doña Carmen sa gilid, subalit hindi ito umaalis dahil batid nito na kailangan niya ng karamay. Ang presensya ay parang ina sa tabi niya, laging handang damayan sa oras ng pangangailangan. Naroon din si Alma na halatang kabado rin at kanina pa nagdadasal. Si Darko naman ay nasa wheelchair pa rin ito. Bakas din ang pag-aalala sa mga mata at ekspresyon nito habang nakamasid sa kanya. Hindi sila umalis sa tabi niya. Pinaparamdam nila sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito at dahil sa kanila naramdaman ni Lyra na meron siyang pamilya, na hindi siya nag-iisa.
Naglakad siya papunta sa chapel ng ospital. Tahimik at mabigat ang bawat hakbang. Sumusunod naman sa kanya si Darkon at Alma. Si Alma ang nagtulak sa wheelchair ni Darkon. Hindi ito nagsasalita, pero laging nasa likuran niya. Sa loob ng chapel, tahimik siyang lumuhod sa harap ng altar, nakatingin sa krusipyo sa harap. Lord, bulong niya. Umiiyak habang nakaluhod. Tulungan at gabayan niyo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Nawa po ay maging successful ang operasyon niya, tuluyan na siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Huwag niyo po sanang hayaan na may masamang mangyari sa kanya. Hindi ko po kakayanin iyon. Narinig niya rin ang dalangin ni Darko na nasa may kanyang likuran. I rarely pray, mahinang sabi nito. But if there's a chance you're listening, please, save Aki. Huwag mo sana hayaan na manaig ang sakit niya. He deserves to live. Hanggang sa wakas, matapos ang napakahabang oras sa paghihintay, bumukas ang pintuan ng operating room. Agad silang napatingin. Bumungad ang doktor. Pagod, ngunit may maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Dok, halos hindi niya mabigkas ang salita. Ang kanyang tinig ay nanginginig at ang kamay niya ay pinagpapawisan sa matinding takot. Tumango ang doktor. It's done. The operation was successful. Your son is safe. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Sobrang saya niya na napahagulhol siya sa labis na tuwa. Napayakap siya kay Doña Carmen na sobrang natuwa rin. Niyakap din siya ni Alma at ang pinakamahigpit na yumakap sa kanya ay si Darkon. Lira, mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Mariing nakapikit habang hinahaplos ang likod niya. Mahigpit din ang yakap niya kay Darkon. Nakasubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. Humahagulhol sa sobrang tuwa at ginhawa. Salamat! Salamat, Diyos ko! Paulit-ulit niyang sambit habang humihikbi. I told you. Mahina ngunit buo ang tono nito. Your son is strong. Ngumiti si Lira, bagamat puno ng luha ang kanyang mga mata. Ma'am, wika ng doktor habang nililingon si Lira. We'll be transferring your son to the recovery room in few minutes. He'll be under close observation for the next 24 to 48 hours. Napatingin si Lira at agad na tumango. Pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Ano po ang kailangan namin gawin, Doc? Tanong niya, bagaman dinig pa rin ang pag-iyak sa kanyang tinig. We'll need one guardian to be with him at all times, paliwanag ng doktor. There will be a nurse checking on him every hour, but he might wake up confused or disoriented, so it's best if he sees a familiar face. Tumango si Lira. Ako na pong magbabantay sa anak ko. Ngumiti ang doktor. Kung gano'n ay sasabihin ko agad sa mga naka-assign. Tumango siya at muli nagpasalamat sa doktor. We'll need to monitor his vitals closely. Heart rate, oxygen level, and any signs of complications. If everything remains stable, he could be moved to a regular room within a few days. Doc, ani Doña Carmen. All expenses will be taken care of. Just make sure he gets the best care. Tumango ang doktor. Of course, ma'am. We'll give him everything he needs. And Miss Lira, someone will brief you in detail about the medications, food restrictions, and the schedule of his next checkup. Yes po, Doc. Thank you po. Sobra pong salamat. Muli niyang wika, habang nakahawak pa rin sa braso ni Darkon. Again, congratulations, ma'am. Ang anak mo ay isa sa pinakabatang hinandle ko at napahanga niya ako. He's a fighter. Bago tuluyang lumayo ang doktor, muling bumaling ito kay Darkon at bahagyang ngumiti. You too, Mr. Fontalejo. Get some rest. Mukhang hindi ka rin kumurap habang nasa OR ang bata. Nang matapos ang maikling usapan ay sabay-sabay silang dumiretso sa recovery area kung saan maingat na ililipat si Aki. Lumipas ang mga araw at unti-unti na rin nakakabawi si Aki. Mas maaliwalas na ang kulay ng mukha nito. Mas lumalakas na rin ang katawan nito. Mas lalo pa siyang sumigla dahil sa mga dalaw ni Darkon na halos araw-araw na nitong kausap at kalaro. Kapansin-pansin kung gaano naging malapit ang dalawa.
Kapag magkasama sila ay tila ba isang tunay na mag-ama, lalo na kung magharutan at mag-usap. Minsan pa nga, nahuli ni Lyra na natatawa na lang si Darkon habang pinapakinggan ang mga nakakatuwang kwento ni Aki tungkol sa mga laruan at paborito nitong palabas. Maging sa mansyon, napapansin ng mga tao roon ang pagbabago kay Darkon na dati ay laging mailap at ngayon ay puno na ng buhay. Isang hapon habang nasa veranda si Doña Carmen at nagbabasa ng magazine, lumapit dito ang isa sa mga maid. "Ma'am, dumating po ang stepbrother ni Sir Darkon. Nasa sala na po siya. Pero parang hindi naman natuwa si Sir nang makita siya." Magalang ni imporma ng kasambahay. Napakunot ang noo ni Doña Carmen. Si Damon? Napaisip si Doña Carmen. Wala naman kasi itong maalala na may usapan silang pupunta si Damon sa mansyon. Si Damon ay ang anak ng bagong asawa ng asawa ni Doña Carmen. At sa kabila noon, malapit pa rin kay Doña Carmen ang mga ito. Hindi rin kasi bitter ang naging dahilan ng hiwalayan ni Doña Carmen at ng dati nitong asawa ni si Don Ramon. Sadyang pareho lang silang nawala ng oras sa isa't isa at dumating na rin sa punto na nawala na sila ng gana at pagmamahalan. Kaya ang lahat ay nauwi sa hiwalayan. Sa sala naroon si Damon, ang stepbrother ni Darkon. Matangkad, magaan ngumiti pero may kung anong tagong intensyon sa mga kilos. Kasalukuyan nitong nakaupo sa tapat ni Doña Carmen. Tila kampanteng-kampante habang nakasandal sa sofa. Naroon din si Darkon na halata namang hindi natutuwa sa presensya ng stepbrother nito. "Bakit hindi na lang ako muna ang mamahala sa kumpanya habang nagpapagaling si Darkon, tita?" Tanong ni Damon. May halong biro sa boses. "You know, I've always been willing to help. Ayoko lang na napapabayaan ng kumpanya sa mga panahong to." Diretsong tumingin si Doña Carmen sa kanya. "At alam mo rin kung gaanong kahalaga sa akin si Darkon mismo ang mamahala. Kailangan niya lang ng kaunting oras, pero hindi nangangahulugan na kailangan siyang palitan." Napangiti si Damon, ngunit bakas pa rin ang pagkairita sa mga mata. "I see. Still the favorite, huh?" "Hindi ito usapin ng paborito, Damon anak. Usapin ito ng tiwala at siyang pinagkakatiwalaan ng board." Matigas na sagot ni Donya. Tumayo si Damon, pero bago ito tuluyang lumabas, natanaw niya si Lyra na naglalakad papunta sa kusina. Muling bumalik ang mga ngiti sa labi nito. At lumapit ito kay Lyra. "Hi!" bati ni Damon. May kumpiyansa ang tono. "I'm Damon, and you are?" Magalang naman na umiti si Lyra. Ako po si Lyra." Pinagmasdan siya ni Damon mula ulo hanggang paa bago muling umiti. "Beautiful name. Very fitting." "Salamat po." Maiksing sagot ni Lyra. Medyo naiilang sa tono ng kausap. "Hope to see more of you around," sabi ni Damon, tsaka tuluyang tumalikod at lumabas ang mansyon. Bit-bit ang isang ngiting may halong interes at intensyon. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Doña Carmen ang tagpong iyon. Bahagyang napailing ang matanda habang sinarado ang hawak niyang magazine. Simula nang una silang magkita, hindi na nawala si Damon sa mansyon. Halos araw-araw itong dumadalaw. Madalas na may dalang pasalubong para kay Lyra at hindi mawawala roon ang bulaklak. Kahit pa noong nalaman ni Damon na may anak na siya, tila ba lalong napukaw ang interes nito sa kanya at gusto rin nito na makilala ang kanyang anak. Ang sagot niya naman dito kapag nakalabas na ng ospital si Aki ay ipapakilala niya ito dito. Noong una ay may ilang at kaba pa siyang nararamdaman kay Damon. Mukha rin kasi itong bad boy at masungit, lalo na't nagmula sa mayamang pamilya. Ngunit naglaon na pagtanto niya na hindi naman ito masama. Sa katunayan ay mabait din ito sa kanya kaya unti-unti nasanay din siya sa presensya nito. Isang hapon, habang inaayos ni Lyra ang gamit sa gilid ng sala, narinig niya ang sunod-sunod na yapag ng sapatos. Paglingon niya ay nandoon naman na si Damon. May maaliwalas na ngiti. Bit-bit ang isang bouquet ng pulang carnation at white lilies. "Hi Lyra," masiglang bati nito sabay abot ng bulaklak. "Para po sa akin?" tanong niya. "Of course."
Nakangiting sagot ni Damon. Beautiful flowers. For a beautiful lady. Salamat po pero para saan po ito? Bakit mukhang madaming beses niyo na po akong nabigyan ng bulaklak? Makahulugan itong ngumiti. Wala lang, gusto ko lang napasayahin ka. You brightened this house more than these flowers ever could. Sabi nito na kasamang kindat. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tunog ng motor ng automatic wheelchair. Lumingon sila at nandoon si Darkon. Walang emosyon ang mukha nito pero halatang nakatitig sa bulaklak sa kanyang kamay. Napatingin si Lyra kay Darkon. Parang biglang bumigat ang hawak niyang bouquet. Hindi man nagsalita si Darkon, ramdam ni Lyra ang tila biglang pagbabago ng hangin sa paligid nila. Hindi ito bumate, ni hindi tiningnan si Damon. Bagkos ay diretsyong dumaan sa pagitan nila. Bahagyang binangga pa ang gilid ng lamesa. Napalingon si Damon at ngumisi, parang aliw na aliw sa reaksyon ng kapatid. Seems like someone is in a bad mood. Bulong nito kay Lyra bago tumawa ng mahina. Baka pagod lang po si Sir Darkon, sabi niya. Pilit pa rin magalang. Bagamat ramdam niya ang tensyon na naiwan sa pagitan nila. He's always in a bad mood, parang matanda. Tawa pa ni Damon habang napapailing. Paano mo natatagalan ng ugali nun? Po, mabait naman po si Sir. Oh, come on, don't lie. I know for sure na madalas siyang masungit sa'yo. Awkward siyang natawa sabay kamot sa kanyang ulo. Minsan lang po pero mabait talaga siya. Sa mga sumunod na araw, hindi nagbago ang routine ni Damon. Lagi pa rin itong dumadalaw at hindi nakakalimutang magbigay ng bulaklak. Minsan tulips, minsan sunflowers, minsan rosas na mapuputi, at sa bawat pagkakataon laging naroon si Darkon. Minsan ay tahimik lang, pero minsan ay tahasan ng binubunggo ang bulaklak sa vase sa side table. O di kaya'y tinatawag sila Lyra para utusan ito ng kahit walang saysay na bagay. Sa tuwing lalapit si Damon kay Lyra para mag-abot ng bulaklak, naroon si Darkon, nakamasid. At bagaman walang sinasabi, kitang-kita sa naninigas na panga at sa mga palihim na sulyap nito ang hindi maitatanggi dahil sa pagkairita. Isang uri ng damdamin na pilit nitong itinatanggi, pero hindi maikakaila. Isang beses habang nasa kusina si Lyra, nag-usap sila ni Alma. Napansin ko lang ha? Ay ni Alma habang kumukuha ng tubig. Lagi kang binibigyan ni Sir Damon ng bulaklak. Tapos lagi ring nandoon si Sir Darkon. Tapos yung mukha niya parang mas gusto niyang ihagis yung mga bulaklak sa fireplace. Nagtataka lamang siyang nakatingin dito. Sabay kibit balikat ni Alma. Pero ang tanong ko, ikaw, sino sa kanilang mas gusto mong makita araw-araw? Hindi ko po maintindihan ang ibig mong sabihin, ma'am. Ngumisi si Alma. Sino ang mas gusto mo sa dalawa? Si Sir Darkon. Agad niyang sagot kaya napaubo-ubo si Alma habang umiinom ng tubig. Wow, you like him? Hindi. Pero mas gusto ko siya compare kay Sir Damon kasi siyang boss ko. Napatangu-tangu naman si Alma. So, kung si Damon ang boss mo, siya ang mas gusto mo. At wala namang pagkaalinlangan na tumango siya habang si Alma ay napatawa at iling-iling na lamang sa kanya. Pero sa totoo lang, mas gusto niya rin talaga si Darkon. Napakagwapo rin naman talaga ni Damon na maihahalin tulad sa mga kilalang Hollywood stars. Ngunit hindi niya maipaliwanag. Pero mas tumitibok ang puso niya sa tuwing naroon si Darkon. Kahit pa madalas itong tahimik, malamig at suplado. Kahit pa hindi ito kailanman nag-abot ng bulaklak unlike Damon. Habang abala sila Lyra sa pag-aayos ng mga bulaklak sa receiving area ng mansyon, mga bulaklak na galing kay Damon, lumapit sa kanya si Doña Carmen na may bahagyang ngiti sa mga labi. Kasabay ng pagtingin nito sa mga pinagsama-samang bouquet sa isang vase. Umupo ito sa tabi niya at marahang nagtanong. Lyra, iha? Pahimula ng Doña. Po, magalang yung sagot habang nakatingin sa ginugupit na tangkay ng bulaklak.
Napapansin ko lang ha? Parang napapadalas ang pagdalaw dito ni Damon. At tuwing nandito siya, parang lagi rin siyang may dalang bulaklak para sa'yo. Bahagyang nakataas ang kilay ng matanda. Pero hindi ito galit. Wari na nukso na may halong pag-aalala lamang. Nanliligaw na ba sa'yo si Damon, Iha? Nagulat si Lyra. Agad siyang napayuko habang pilit nilalabanan ang pamumula ng pisngi. Ay, hindi po siya nanliligaw. Mabilis siyang sagot. Siguro po mabait lang talaga siya. Bumuntong hininga ang Donya at tumangutango. Alam mo, Iha, ayos lang naman yon. Kung sakali lang naman na may damdamin ka rin sa kanya, hindi kita pipigilan. Maginoo naman si Damon at malaking tiwala ako sa'yo. Napatingin si Lyra sa matanda. May bahagyang ngiti sa labi pero halatang nahihiya pa rin. Maraming salamat po, Donya. Pero sa totoo lang po, ang nasa isip ko po ngayon ay ang trabaho at ang anak ko. Wala po muna sa plano ko ang pag-ibig. Sabat ang Donya habang tumatawa ng mahina. Nako, Iha, minsan kahit hindi natin pinaplano kusang dumarating yan. Pero sana lang, kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan ang trabaho mo, ha? Opo, Donya, pangako ko po. Sagot ni Lyra na may paggalang at ngiti. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, dumating si Darkon na tila masama ang timpla. Wala pa man siyang sinasabi, bakas na agad sa mukha nito ang pagkainis. Lalim ng tingin, tikom ng bibig, at halatang naninigas ang panga habang nakatingin kay Lyra at sa Donya. I want to go back to my room. Malamig at diretsong sambit nito. Hindi malang binati ang ina o si Lyra. Napatingin si Donya Carmen kay Darkon. Nagtataka tila kinikilala kung ano na naman ang dahilan ng inis ng anak, pero wala itong sinabi. Agad namang lumapit si Lyra, humawak sa wheelchair at mahinahaw nagsalita. Sige po sir, ihahatid ko na po kayo. Habang tinutulak niya ito palabas ng sala, ramdam ni Lyra ang katahimikan, punong-puno ng tensyon. Hindi ito nagsasalita. Pero ramdam niya na hindi ito komportable si Edea na pinag-uusapan nila ni Donya. Sa sumunod pang araw na pagbisita ni Damon sa bahay ay nagulat si Lyra nang alokin siya nito ng date. Hindi niya agad sinagot si Damon at ang sabi niya pag-iisipan niya muna ang tungkol doon. Sabi naman ni Damon ay willing pa rin itong maghintay. Habang maayos na inaayos ni Lyra ang mga gamit ni Darkon sa loob ng silid nito, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi namamalayang matagal na pala siyang tinititigan ng binata habang tahimik itong nakaupo sa kama. Tahimik ang buong silid at tanging kaluskos ng kanyang kilos ang maririnig. Bigla sa tila walang abiso, nagsalita si Darkon. Mababang boses, matigas. Are you really going to say yes to Damon? Napahinto siya sa pagkilos, bahagya siyang natigilan. Pilit pinapakalma ang sarili. Akala niya hindi nito narinig ang paanyaya ni Damon ng date kanina. Pero nagkamali siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Narinig niyo po pala yon? Bulong niya. I did. Sagot ang binata habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Sumagot dito ng tapat. Hindi ko pa po alam eh. Pinag-iisipan ko pang isasagot ko. At magpapaalam din ako noon kay Aki. Kung papayag ang anak ko, baka pumayag din ako. Napakagat siya sa labi. Sa totoo lang, alam niya sa sarili na hindi papayag si Aki. Ilang beses na nitong sinabi sa kanya na gusto ng kanyang anak si Darkon. At ewan ba niya, tila may bahagi rin sa kanyang puso ang pumipigil na tanggapin ang alok ni Damon. Kahit papatid niya na mabait din naman ang banata. Pakiramdam kasi ni Lyra ay tila ba may mali. Tumalikod siya upang tapusin na ang usapan at iwan si Darkon. Pero sa akmang paghakbang niya ay bigla siyang pinigilan ni Darkon sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang palapulsuhan. Napalingon siya at bago pa siya makatanong ay nawalan siya ng balanse sa lakas ng hatak nito. Sir, hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, bigla na lang niyang naramdaman ng mainit na mariing labi ni Darkon sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi makakilos.
Ngunit habang unti-unting lumalalim ang halik, dahan-dahan ding pumikit ang kanyang mga mata. Wala siyang ibang naramdaman kundi ang tibok ng puso niyang parang sasabog sa kaba, sa tuwa, sa gulo. Nang tuluyang maglayo ang kanilang mga labi, mariing nakatingin sa kanya si Darkon. Ang boses nito, bagamat mababa ay puno ng damdamin. Don't go on a date with him. Hindi siya makasagot. Wala siyang lakas para magsalita. Dala pa rin ng gulat, kaya't ang tanging nagawa niya ay tumango. Mabagal, mahina, ngunit malinaw. Kinabukasan ay maagang dumating si Damon sa mansyon. Bitbit ang karaniwang pasalubong nitong bulaklak para kay Lyra. Nang makita ito ng isa sa mga maid, agad itong ngumiti at sinamahan siya papasok. Naroon sa sala si Lyra. Kasalukuyang inaayos ang mga papeles para sa check-up ni Aki kinabukasan. At hindi kalayuan nakaupo si Darkon sa kanyang wheelchair. Tahimik lang at tila abala sa pagtingin sa isang dokumento. Ngunit lihim itong nakinig. Ngumiti si Damon at inabot ang mga bulaklak sa kanya. I hope you like white tulips today. Sabay kindat. Kinuha ni Lyra ang mga iyon at magiliw na ngumiti. Salamat po. Pero hindi doon natatapos si Damon. Umupo ito sa sofa at tumingin ng direkta sa kanya. Lyra, aniya sa maseryosong tinig. So, have you thought about it? Are you ready to go on a date with me? Natigilan si Lyra. Hawak pa niya mga bulaklak. Pero ang mga mata niya ay lumihis ng tingin papunta kay Darkon. Tahimik naman si Darkon at tila abala pa rin. Pero ramdam ni Lyra ang bigat ng presensya nito. Nang masiguradong nakatingin pa rin ito sa papel, muling ibinalik ni Lyra ang tingin kay Damon. Damon, I'm really sorry. Mahinahon niyang sabi. Nawala ang ngiti sa labi ni Damon at nagtaas kilay din sa kanya. Wala pa po talaga sa isip ko ang pakikipag-date sa ngayon. Pagpapatuloy niya. Mas focus po ako kay Aki at sa trabaho ko. Pasensya na po. Sandaling katahimikan ng namayani. Nakita niya ang bahagyang pagliwanag sa mukha ni Darkon. Isang lihim ng ngiti na tila sinisikap itago. Ngunit mabilis din iyong nawala nang marinig nila ang sagot ni Damon. I understand, ani Damon. But that doesn't change anything. I'll wait, kahit gaano pang katagal. I'll wait for the day na handa ka na. Napatingin si Lyra kay Damon. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pero sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya kung paanong unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Darkon at bumigat ang tingin nito sa hawak nitong dokumento. Tahimik ang silid, pero sa loob ng puso ni Lyra, tila ba merong bagyong pilit niyang pinakakalma. Muli silang bumisita ni Darkon sa ospital para dalawin si Aki. Napuno ng kaba at pag-asa ang puso ni Lyra, lalo na't araw iyon ng follow-up check-up. Nang matapos ang konsultasyon, ngumiti ang doktor at tumango. Good news! Anito, the operation went really well. Aki is healing quickly. He can go home anytime. Hindi naman napigilan ni Lyra ang bahagyang mapaluha sa tuwa. Agad siyang lumingon kay Aki na masiglang nakangiti sa kanya. Sabay bigkas ng, uuwi na tayo, Mama? Oo anak, makakauwi ka na rin. Yay! Excited na po ako, Mama! Nang lumabas sila ng silid habang tinutulak niya ang wheelchair ni Darkon, ay nagsalita ito. Malamig ngunit may halong kakaibang tono sa boses. You can stay in the mansion. Napatingin siya rito at gulat na gulat. Po? You and your son? Stay in the mansion. Ulit ni Darkon. Hindi tumingin sa kanya. Walang ibang mag-aalaga kay Aki, hindi ba? At least habang nagtatrabaho ka, you don't have to worry kung doon din siya sa mansyong tutuloy. Maraming salamat po, Sir Darkon. Sagot niya. Sa totoo lang, hindi ko na po alam kung paano po kayo pasasalamatan sa dami ng naging tulong ninyo sa amin ng anak ko. I didn't do it para pasalamatan mo. Malamig ngunit may lihim na lambing sa boses ni Darkon. Just accept it. Nang dumating sila sa mansyon, masayang sinalubong sila ni Doña Carmen at ng ilan sa mga kasambahay.
Welcome home, Aki. Bunga ni Donya habang niyakap ang bata. Napanganga si Aki habang pinagmamasdan ang loob ng napakalaking bahay. Mama, ang laki po dito. Ang ganda, parang kastilyo. Tuwang-tuwa rin ang mga tauhan sa mansyon sa masayahing bata at agad itong naging malapit sa lahat, lalo na kina Doña Carmen at Darcon. Kapag naroon si Aki, tila nagkakaroon ng liwanag ang paligid. Si Darcon naman ay hindi makatanggi kapag nagyaya si Aki ng laro o kahit simpleng kwentuhan lang. Minsan nga, habang nasa veranda sila, nakaupo si Aki sa tabi ni Darcon, abala sa pagbuo ng laruan. Alam mo po, Kuya Darcon, nito habang nakangiti. Ang bait-bait niyo po, sobra. Buti na lang kayo ang amo ni Mama. Hindi nagsalita si Darcon, ngunit napangiti ito. Isang ngiti na bihirang-bihira lang nitong ipinapakita, na para bang si Aki lamang ang maaaring makakita sa ngiti na iyon. Mas lalong naging malapit si Aki kay Darcon sa paglipas ng mga araw. Araw-araw tila ba may bago silang bonding moments. Minsan ay sabay-sabay silang nagkakwentuhan sa veranda. Minsan ay magkasamang naglalaro ng simpleng board game. At minsan naman ay simpleng panonood ng pelikula sa loob ng entertainment room ng mansyon. Ma, sama ka! Aya ni Aki isang gabi habang nakaupo ito sa tabi ni Darcon. Manood po tayo. Gusto ko kasama ka rin. Napangiti si Lira at umupo sa tabi ng anak. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang naging tahimik ang paligid. Hindi niya na namalayan kung gaano na silang katagal sa panonood. Hanggang sa mapansin niya na nakatulog na si Aki. Nakahilig ang ulo sa balikat ni Darcon. Habang si Darcon naman ay nakapikit din. Tila abot kamay na rin ang antok. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lira. Sa unang pagkakataon, parang isang buo at payapang pamilya ang tanaw niya. Ilang sandali pa, lumapit si Doña Carmen habang tahimik ang paligid. Napansin nito ang tanawin, si Aki na nakahilig kay Darcon, si Lira na nakatingin sa kanila nang may ngiti sa labi. Alam mo, Iha, bulong ni Doña habang tinitingnan ng anak. Ngayon lang ulit ako nakakita ng ganitong kasaya si Darcon. Napalingin si Lira sa matanda. Talaga po? Tumango si Doña. Mula nang mangyari ang aksidente, naging tahimik na siya. Malamig, walang interes sa ibang bagay. Pero simula nang dumating ka rito, lalo na si Aki, nagbago siya. Lalong lumambot ang puso ni Lira sa narinig. May matagal kasi siyang hinahanap. Dagdag ni Doña. Isang babae. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi rin niya matandaan ang itsura. At kahit ilang taon ang lumipas, patuloy niya pa rin na hinahanap ang babaeng yon. Kahit pa walang kahit anong kasiguraduhan na muling magtatagpo ang kanilang landas. Ang akala ko yung babaeng yun lang siyang tanging makakapagpabalik sa ngiti sa labi ng aking bunsong anak. Kaya naman ay masaya ako na makitang masaya siya ngayon na dumating kayo sa buhay niya. May babae po siyang hinahanap? Tanong ni Lira habang unti-unting humihigpit ang pintig ng kanyang puso. Yes, ilang taon niya na rin hinahanap ang babaeng yon. Ang babaeng isang gabi niya lang nakasama ngunit hindi pa rin nawawala sa kanyang puso at isipan. Kahit pa ilang taon nang lumipas. Isang gabi raw yon, may bagyo. Flash flood. Kwento ng Doña. May nakita siyang babae, tinulungan niya. It was a one-night stand inside his car. Subalit kinabukasan ay wala na raw ang babae sa sasakyan niya. Nung pauwi na siya, nabagsakan ng kotse niya ng puno. Simula noon naparelasan na siya. Pero nasa isip niya, yung babae pa rin. Lagi niyang sinasabi na may babaeng nag-iwan ng bakas sa puso niya. Kahit minsan lang daw silang nagtagpo ng babaeng yun ay minahal niya na. Natigilan si Lira. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Ang alam ko lang, dagdag pa ni Doña Carmen, may nangyari raw sa kanila. Pero pagkagising niya, wala na raw ang babae. Hinanap niya. Pero paano mo nga ba hahanapin ang taong hindi mo kilala? Wala siyang pangalan, wala siyang larawan, wala siyang ideya. Namutla si Lira.
Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang sikmura at ang kaba na tila sumisigaw sa kanyang dibdib. Napatingin siya kay Aki, ang batang bunga ng isang gabi. Isang gabi ng bagyo, isang gabi ng flash flood, isang gabi ng pagkalimot at hindi na muling pagkikita. Noong sinabi sa kanya ni Alma ang tungkol doon, inakala ni Lyra na isa lang iyong coincidence kasi napaka-imposible naman na si Darko ng lalaking yon. Ngunit base sa kwento at mga sinasabi ngayon ni Doña Carmen, tila ba lahat ay nagkaroon ng sense sa kanya? Tila ba bawat impormasyon ay napagdugtong-dugtong niya at ang lahat ng iyon ay nag-uunay sa kanya at sa lalaki? Bakit iha? Tanong ni Doña nang mapansin ang pamumutla niya. Mabilis siyang iniwas ang tingin at pinilit ngumiti. Wala po. Napagod lang po siguro ako. Ngunit sa kanyang puso, isang tanong ang lumitaw na hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng tapang para sagutin. Siya nga ba ang hinahanap na babae ni Darkon? Si Darkon nga ba ang lalaking nakasama niya noong gabing yon? Ang lalaking may-ari ng boses na hindi mawala sa kanyang isipan ilang taon man ang lumipas? Ito nga ba ang ama ng kanyang anak? Lumipas ang ilang linggo, hindi nawala sa isipan ni Lyra ang tungkol doon. Puno pa rin siya ng mga katanungang walang sagot at hindi niya iyon magawang sabihin sa iba sa takot na baka siya ay mahusgahan. Lalo pa't wala naman siyang kahit anong patunay. Sa lumipas pang isang buwan, malaki na ang naging pagbabago sa kalagayan ni Darkon. Nakakalakad na ito gamit ang saklay at tuloy-tuloy na rin ang therapy nito. Si Aki naman ay tuluyan ang gumaling matapos ang matagumpay na operasyon. Makikita sa mansyon ang unti-unting pagbalik ng kasiyahan. Mga ngiting dati ay bihirang masilayan at mga halakhakang puno ng pag-asa. Isang hapon sa malawak na sala sa mansyon, hindi na malayang nakatulog si Lyra habang binabasahan ng kwento ang kanyang anak na nakatulog na rin. Nakahiga si Aki sa sofa at mahimbing na ang tulog. Dahil parehong malalim ang pag-idlip, walang nakapansin sa paglapit sa kanila ni Darkon. Bahagyang ngumiti ang binata nang makita ang dalawang taong naging mahalaga na rin sa kanya. Yumuko si Darkon, dahan-dahan itong iniabot ang mga hibla ng buhok na dumampi sa pisngi ni Lyra at maingat na hinawi ito papalayo. Subalit sa pagkilos si Darkon, bahagyang bumaba ang manggas ng suot ni Lyra at doon natigilan ng binata. Napatitig siya ng matagal sa balikat nito. 3 maliit na mole, eksaktong hugis, eksaktong ayos. At biglang nagbalik sa isipan ni Darkon ang mga paalala. Ang lahat ng nangyari noong gabing yon. Ang babae na kailanman ay hindi nawala sa kanyang isipan. Ang babae na may 3 nunal sa balikat. Nanlamig si Darkon. Tila nabingi siya sa tibok ng sariling puso. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At sa sandaling yon, nagising si Lyra. Napansin niya ang pagkagulat sa mukha ni Darkon. Sir? Mahinang tanong niya, bakas ang pagkalito. Tumingin si Darkon sa kanya. Diretsong tumama ang mga mata nito sa kanya. Hindi agad nagsalita si Darkon, ngunit nang nakabawi sa sarili, halos pabulong na nitong sinabi. It's you, right? Ikaw ang babaeng yon? Napalunok si Lyra. Hindi niya magawang sagutin ang tanong na iyon. Ganon pa man ay pumayag siyang mag-usap silang dalawa ng maayos. Halos hindi pa rin makapaniwala si Darkon. Mabigat ang kanyang paghinga. At tila ba pilit na pinoproseso ng utak ang lahat ng impormasyon. Hanggang sa tuluyang nagsalita siya. Mahinahon, ngunit nanginginig ang tinig. Tell me the truth, he said. His voice is low but firm. Did you ever had a one-night stand inside a car? On a stormy night? Trapped in the dark? With a man you never saw again? Dahan-dahan ang bawat salita. Bawat tanong ay tila tumutusok sa puso ni Lyra. Napakagat siya sa labi at pinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan na tahimik na tumango si Lyra. So, it's really you, ani Darkon. Do you remember anything about the man that night? Nag-angat ang tingin si Lyra.
Hinugot niya ang lahat at mahina ngunit buong puso niyang sinabi. Naaalala ko ang kanyang boses. Tumingin siya kay Darkon. At ang boses mo ay parehong-pareho ng boses niya. Lumalim ang paghinga ni Darkon. Inabot nito ang kanyang muka at masuyong hinaplos habang malaman ang nangungusap nitong mga mata ay diretso ang tingin sa kanya. Could it be you? He whispered. The one I've been searching for all this time? Napapikit si Lyra sa lambing ng haplos na iyon. I've never forgotten that night, he said, barely above a whisper. I didn't even know your name. I only remembered your touch, your voice, and those 3 moles. He smiled bitterly. I searched for you in silence for years. Humugot ito ng malalim na buntong hininga at saka tinanong ng buong pag-aalangan. Tell me, Lyra, who is Aki's father? Was it the man that night? Lyra's eyes glistened with tears as she slowly nodded. Oo, sagot niya. Hindi ako nagkaroon ng kasintahan matapos ang gabing yon. Wala rin akong ibang lalaking nakasama. Maliban sa lalaking yon. Natigilan si Darkon. Para bang huminto ang mundo, hindi agad ito nakaimik. Hindi nito alam kung ano ang uunahin. Ang saya, ang pagkagulat, o ang bigat ng pagkukulang sa mahabang panahon na hindi nito alam ang katotohanan. His voice broke, full of emotion. If you're the girl I've been looking for, he said, reaching out to gently touch her hand, then that means Aki is my son. Tumingin ito kay Aki na payapang natutulog sa kama. Halos mapaluha ito sa pagsisisi at tuwa. My son? He whispered, a tear escaping down his cheek. I've been beside him all this time, and I never even knew. Ipinaalam nila kay Doña Carmen ang tungkol sa kanilang natuklasan at ang plano nilang magpa-DNA test para mas makumpirma nila ang kanilang hinala. We think that Aki might be my son, diretsong sabi ni Darkon sa ina. There are signs, and we both believe it's possible. But we want to be sure. I want to do a DNA test. Tahimik si Doña Carmen sandali, tila nagulat. Ngunit makikita sa mga mata ang pag-unawa. I see. Anito, tumanguri ng dahan-dahan at saka ngumiti. Kung ganun, ipagpaalam niyo sa akin kung kailan niyo balak gawin ang test. I will help arrange it. Ang akala ni Lyra ay magagalit ang Donya at hindi nito matatanggap ang nangyari. Subalit nagkakamali siya. Sa halip, hiniling pa ni Doña Carmen na sana raw ay maging positibo ang resulta dahil sobrang naging malapit na sa kanila si Aki. Lumapit si Doña Carmen sa kanya at mahinahong hinawakan ang kanyang kamay. And I'm also happy, Anito, because after all these years, Darkon has finally found the woman he's been looking for. Natahimik si Lyra. Marahan niyang iniwas ang tingin at mahina ang boses ng magsalita. Hindi pa ako sigurado kung ako nga po talagang babaeng yon. Ngunit mas lalong lumambot ang tingin ni Doña Carmen at may ngiti sa mga labi nito nang sagutin siya. Kung hindi man ikaw, I am still grateful that you came into his life. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na umupo si Lyra sa tapat ni Darkon habang nakayakap si Aki sa kanyang gilid. Kasama nila sa loob ng pribadong lounge si Doña Carmen, Alma at ang doktor na siyang nag-asikaso ng DNA test. Hawak ng doktor ang isang puting sobre, ang dokumentong kay tagal na lang hinintay. Ang resulta, wika ng doktor, ay positibo. Ngumiti ito. Si Darkon Fontalejo ang biological father ng bata. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Lyra. Napasinghap siya at hindi makapaniwala sa narinig. Napatingin siya kay Aki na sa murang edad ay tila naintindihan ng kahulugan ng sinabi. Biglang humarap si Aki kay Darkon. Nanlalaki ang mata at nanginginig ang boses. Ikaw po,
Ikaw po ang papa ko. Tumango si Darkon, bakas ang emosyon sa mukha. Lumuhod ito sa harap ng bata at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Yes, bulong ni Darkon, nangingilid ang luha. Yes, anak, ako ang papa mo. Napatulong luha ni Aki, pero agad ito napalitan ng isang matamis na ngiti. Yay! Sigaw nito. Ang tagal po kitang hinahanap kay mama, papa. Masaya po ako na nandito ka na po. Nagyakapan ang mag-ama. Punong-puno ng emosyon at kitang-kita ang labis na tuwa at naroon din ang panghihinayang dahil hindi nasaksihan ni Darkon ang paglaki ng anak. Masaya ako para sa inyo. Malambing na bulong ng Donya tsaka niyakap si Lira ng mahigpit. Sa wakas, buo na kayo. Hindi naman napigilan ni Lira ang mapaluha. Napapikit siya at buong puso ang pasasalamat sa mga salitang yon. Maya-maya, tumayo si Darkon at lumapit sa kanya. Sa harap ng lahat, niyakap siya nito ng mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan pa. It's you, bulong ni Darkon. Paulit-ulit. It's really you. I'm glad you finally came into my life. I've been searching for you for so long. Kumuwala ito sa yakap at kinulong sa mainit nitong palad ang kanyang mukha. Pangako, hindi na kita pakakawalang muli. Matapos ang emosyonal na tagpo ng pagbubunyag ng resulta, muling lumapit ang doktor na si Salas. I didn't know you're a father, Mr. Fontalejo. Nakangiting sambit ng doktor. But congratulations, it suits you. Napatawa si Darkon ng bahagya. Baka sa mukha ang hindi mapigilang tuwa habang tinitingnan si Aki. Thanks, Doc. I didn't know I had it in me either. But now I can't imagine my life without him. Tumango ang doktor. He's a good kid. You've got something really special here. Make sure you don't let it go. Tumango si Darkon at tumingin kay Aki. Hinawakan nito ang kamay ng anak at seryosong sinabi, Anak, from now on, I promise I won't ever leave you again. I'll always be by your side. I'll protect you, love you, and be the father you deserve. Promise po, Papa? Balik ni Aki. Nakataas pa ang pinky finger nito. Napatawa si Darkon at ikinapit ang pinky niya sa pinky ng bata. Pinky promise. Pagbalik nila sa mansyon, tila ibang mundo na ang kanilang binalikan. Ang dating tahimik at malamig na paligid ay napuno ng kulay, tawanan at bagong sigla. Naging masaya ang lahat sa pagbubunyag na si Lira pala ang babaeng matagal nang hinahanap ni Darkon at si Aki ay isa palang tunay na Fontalejo. Lahat ng mga kasambahay ay tila hindi makapaniwala at ang masaya nilang pagbate ay paulit-ulit sa bawat pagkikita. Habang si Doña Carmen naman ay abala sa pagpaplano ng ingrandeng pagtitipon para ipahayag sa publiko ang pagkakatuklas sa tunay na pagkatao ni Aki bilang anak ni Darkon Fontalejo. At isang gabi, habang abala si Lira sa pagbubuklat ng ilang libro sa kwarto nila ni Aki, bigla siyang niyakap mula sa likod ng malalambot ngunit matatag na bisig. Masaya akong dumating kayo ni Aki sa buhay ko. Bulong ni Darkon sa kanyang tenga. I'll be a good father to our son. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki, nakatitig sa malamlam nitong mga mata, at saka puno ng lambing nang umiti siya dito. Maya-maya pa'y marahang hinawakan ni Darkon ang kanyang pisngi. Hinaplos ito at dahan-dahang inilapit ang kanyang labi. Isang mainit, ngunit puno ng pag-ibig na halik ang ibinigay nito sa kanya. Hindi siya tumutol. Pumikit siya at tinanggap ito. Puno ng damdamin ng bawat segundo. Pagkatapos ng halik, hinawakan siya ni Darkon sa magkabilang kamay. Let's be a family, bulong nito. Ngumiti siya, may luha sa gilid ng mata at dahan-dahang tumango. At sa gabing yon, walang masihigit pa sa init ng pagmamahal at pangakong hindi na sila muling maghihiwalay. What the? Looks like I lost to you again. Naiiling na sabi ni Damon matapos itong malaman na may anak sila ni Darkon. Yeah, so stay away from my family. Iritable naman na sabi ni Darkon. Yeah, whatever. Sumusukong sabi naman ni Damon.
Basta ba mag-invest ka sa kumpanya ko, hindi ko na kayo guguluhin. You jerk. Tinawanan lang ito ni Damon. Wala ka nang magagawa, brother. Ihahanda ako ng kontrata. Bago ito tumayo at tiningnan si Lira. I've got a little crush on you, Lira. I won't lie about that. But mostly, I just wanted to mess with that guy. And it worked. He's obviously crazy possessive over you now that you're a family. So congratulations. I'm happy for the both of you. And hey, no worries. Hindi ko kayo guguluhin. Basta pilitin mo yan na pumirma ng contract. Napatango na lamang si Lira at pinagmasdan si Damon na lumakad palabas ng mansyon habang nang aasar pa rin humahalakhak. Si Darko naman ay napasapo na lamang ng ulo at napailing. Papa, mabait naman po pala si Tito Damon eh, sabi ni Aki sa ama. Don't trust him. Just like his name, he's a demon. Sagot naman ni Darkon kaya si Lira ay napailing na lamang sa hate-love relationship ng dalawa. Ganon pa man aaminin ni Lira na masayang masaya siya sa lahat ng nangyayari. Walang may tumututol sa kanilang relasyon at pagiging isang pamilya. Tuluyan ang gumaling si Aki mula sa sakit nito at si Darko naman ay nakapaglakad ng muli. At isa na silang masaya at kompletong pamilya. Ang ospital din kung saan inoperahan si Aki ay binili ng mga Fontalejo. At bilang asawa ni Darkon, si Lira hinayaan nito na mamahala sa ospital at syempre, ang pinakaunang project na ginawa ni Lira ay tumulong sa mga mahihirap. At walang kakayahan na magpagamot nang sa ganon ay hindi nila maranasan ang hirap. At magmakaawa para lang mapagamot ang kanilang pamilya ang kailangan ng agarang atensyong medikal na siyang naranasan nila noon. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!